Taong Ahas, Canole Horror Story. Sa bulubunduking bahagi ng Negros, doon nakatira ang matandang Padrigo. Ito ay minsan nang naging kaibigan ni Canole nang siya ay mapadpad sa gawi ng kalumbuyan. Ang matandang yun ay isa ring manggagamot, pero ang mga ginagamot lang nito, yung mga pilay, lamig sa katawan at patapal-tapal lang. Hindi siya katulad ng ibang mga manggagamot na kaibigan ni Canole na kayang makipagsabayan sa mga kalaban, harap-harapan. Isang hapon, galing ang matandang Padrigo sa lugar kung saan siya kumukuha ng halamang gamot nang biglang meron siyang naramdaman na tila ba kanina pa sumusunod. "Sino ka? Wag mo akong takutin! Hindi ako natatakot sa'yo!" Wika nung matanda. Maya-maya pa ay may nagpakita sa kanya. Napakalaking ahas nun. Kalahati pa lamang ang nakikita ng matanda dahil na rin sa dilim ng lugar. Hindi siya makapaniwala na yung pinakadulo nun ay tao ang naroroon. Ayon pa sa kwento ng matandang Padrigo, ang taong ahas ay merong 4 na kamay na katulad ng sa tao at meron itong hawak na sibat. Layuan mo ko! Hindi kita inaano!" Wika pa ng matanda. Lumayo naman ito sa kanya at pagdating niya, may nasalubong siyang mga taong naghahanap. "Saan kayo pupunta?" "Diyan lang. Yung apo ko hindi pa umuwi." "Yung apo mo? Hindi ko naman nasalubong yung apo mo." Sabi ng mga nakakita, dito daw gumawi." Yung hinahanap na tao ng kapwa niya matanda ay hindi na nakita. Sa kaparehas na gabi, bigla na lamang nagtakbuhan ang mga binatang nag-iinuman sa kabilang kalye dahil ayon sa kanilang mga sinisigaw, napakalaking ahas. Kasabay ng pagpulasan ng mga kalalakihan, yung pagkawala ng isa nilang kasamahan. Nag-ipon-ipon sila sa kalsada at tinatawag ang isa nilang kasamahan. Ni maski isa sa kanila ay walang nakapansin kung saan ba ito napunta. Hanggang sa maya-maya pa, sa bandang likuran ng bahay na kanilang pinag-iinuman, humihiyaw doon ang lalaki. Lahat sila takot na magpunta doon nang dahil nga sa laki ng ahas na kanilang nakita. Lumakad ang matandang Padrigo papunta sa likuran at pinipigilan naman siya ng mga tao. "Tatang Padrigo, hindi niyo ho kaya yan. Simpleng albularyo lang kayo." Wika ng isang lalaki. "Nakita ko na minsan ang ahas na yon. Hindi siya masama. Kakausapin ko." Pagdating doon ni tandang Padrigo, nakita niya na yung lalaking hinahanap nila ay sakal-sakal ng napakalaking ahas at dito niya nakita ng malapitan na ang taong ahas ay isa palang babae. Meron itong 4 na kamay at merong buhok na kulay pula na mahaba. Ang kanyang mata ay parabang nagbabaga. Tapos ang mga bunganga nito ay merong mga naglalakihang ipin. Hindi lubos akalain ni tandang Padrigo na ito ay magsasalita. Ayon sa kanya, ang sinabi daw ng babaeng taong ahas, panahon na upang maghigante. Pagkatapos nun, ay madaling tinangay ng taong ahas yung binatang bitbit nito at hindi na nila ito nakita sa gitna ng kadiliman. "Tandang Padrigo, nakita mo ba?" tanong pa ng isa sa kanya. "Hindi nga hindi." Sa totoo lang nagkunwari ang matandang Padrigo. Ayaw niya kasing makantyawan dahil nga siya ay albularyo pero wala siyang nagawa sa pagkakataon na yun.
ibang klase. Sa tanda kong ito rito, ngayon ko lang nakita yon. Anong oras na ng paghihigante? Ay hindi ko siya maintindihan. Sa sunod na gabi, meron na namang nag-iinuman pero sa kabilang kalsada pa din. Katulad ng dati ay nagpulasan ang mga ito. Tapos isa na naman sa kanila ang nawawala. Nang dahil doon, sa mga sumunod pang gabi ay meron ng mga nagpapatrolya na mga taga-barangay. Ganon pa man, kahit na ano ang ilagay ng mga tao doon, meron pa ding nawawala dahil hindi maiiwasan ang mga kabinataan sa inuman ng mga panahon na yun. Yung iba nga hindi pa naniniwala pero maniniwala lang sila kapag mismong mata na nila ang makakita sa taong ahas. Hindi na makayanan ng Tandang Padrigo ang mga nangyayari. Nang dahil dito naisip niya ang ating bida na si Kanole. Kinabukasan ay nagtungo ito sa pinakamalapit na munisipyo kung saan pwede siyang magpadala ng sulat. Makalipas naman ng 2 araw, natanggap na ni Kanole ang sulat at ito ay daladala ng makulit na mensahero. Tanghali yun, kumakain si Kanole at ang ulam niya, isang pirasong isdang ilog at may mga halong kung ano-anong gulay. Boss! Magandang tanghali! Bango? Ano yan? Bossing! Dito ako kumakain. Halika rito! Ha! Tama-tama. Nagugutom na ako. May hangover pa. Ganun ba? Kumuha ka ng plato mo ron at kumain tayo. Aba! Ano, masarap? Aba! Sarap pa. Mas masarap pa ito sa luto ko. Basta usapang gulay at konting pirasong isda. Expert ako dyan. Teka, anong atin? Sulat? Kanino to galing? Kay matandang padrino. Padrigo? Anong padrino? Oo nga no. Basahin mo boss, makikinig ako. Kanole. Hindi ko na makayanan ang sitwasyon dito. Napagtatawanan na ako ng aking mga kababaryo. Dahil ako lang ang siyang tanging kanilang nilalapitan upang alamin kung saan ba nagmula ang taong ahas na nang bibiktima ng mga kabinataan. Hindi ko ito kaya. Tulungan mo ako. Puntahan mo ako dito. Ganon? Taong ahas? Sige. Boss. Baka wala kang pera. Meron? Di, kahit na. Meron nga. Magpapautang ka na naman eh. Wala namang tubo. Ikaw bahala. Ito. Sobra-sobra yan. Siya nga pala boss. Nung nakaraang punta ko dito, yung sigarilyo mo mukhang makaluma. Ito, binilang kita ng mga latest na mga sigarilyo. Nako, di ako nagyoyosi ng ganyan. Tama na sa akin yung pinatuyong dahon ng papaya. Ano mapapala mo dyan? Wala namang nikotin yan. Meron. Ko talaga. Salamat dito ah. Mahirap kasing tanggihan ng yosi. Wala yun boss. Sarap ng ulam mo. Kinabukasan ay nagtungo na si Kanole. Sumakay ito ng eroplano at hapon na nang marating niya yung bahay ni Tandang Padrigo. Bago siya makarating doon, nadaanan niya yung isang kubkuban na may mga nag-iingay na lalaki. Merong naggigitara, may kumakanta, at meron ding sumasayaw. Aba ayos ah. Ganun sana. Napakasaya. Wika pa ni Kanole. Yung isa pala roon ay umiihi at hindi ito napansin ni Kanole na nakita pala siya noon. Bossing! Tagay muna tayo, bossing. Dayo ka no? Wika nito sa kanya ng paganon-ganon na ang ulo at katawan. Hindi, sige. Di ako umiinom eh. Nang ano? Nang kaunti, itagay mo. Itagay mo, mga kaibigan. Mayroong napadaan eh.
kilala niyo ko. Pag may napapadaan tapos nagiinom tayo, hindi pwedeng. Hindi ko aayain. Masama akong tinatanggihan. Bigla pa tuloy napatagay si Kanole sa mga manginginom. Maya-maya pa yung isang lalaki ay nagpaalam na umihi. Tapos bigla na lamang itong sumigaw. Kitang-kita ni Kanole dahil sa maliit lang ang kubong yun at sila'y nasa harapan na nag-iinuman. Nakita niyang yung ahas ay mas mataas pa sa kubo at nakita rin niya na yung pinakaunahan noon ay isang babaeng merong 4 na kamay. Hindi to pwede. Totoo nga. Wika ni Kanole at nagpulasan yung mga kalalakihan. Si Kanole lang ang naiwan habang nakatitig dito, tapos meron siyang inuusal. Yung lalaking bitbit naman ng taong ahas ay kanyang nabitawan, kaya ito nahulog sa kanilang lamesang pinag-iinuman. Ayos ko lang, kaibigan. Ayos lang ako. Ang lalaking binitawan ng taong ahas ay puno ng sugat sa likuran. Dumudugo kasi ito at nang warakin ni Kanole ang kanyang damit, dito umalingasaw yung napakabahong amoy. Nako. Teka sandali. Hinalungkat ni Kanole ang kanyang bag kung meron ba siyang dala ng halamang Javier. Maswerte siya dahil may dala si Kanole na ilang piraso. Agad niya itong pinitpit at yung katas nun ay ipinatak sa bandang sugat ng lalaki sa likuran. Sumigaw ang lalaki dahil sa sobrang sakit. Pero sinasabi ni Kanole na tiisin lang niya dahil kaya siyang pagalingin ng halamang Javier. Yung taong ahas naman ng mga oras na yon ay bigla na lamang umalis, lalong-lalo na nang itaboy ito ni Kanole gamit ang kanyang malakas na usala. Maya-maya pa yung lalaki ay nawalan ng malay dahil siguro sa sobrang sakit na kanyang naramdaman. Iuwi niyo na ang taong to. Bukas lang, tuyo na yan. Maswerte ka kaibigan dahil ang iniwang sugat sa iyo ng taong ahas ay merong matinding lason. Salamat. Salamat. Huwag ka munang magpasalamat. Sige, alis na ako. Akmang tatalikuran na ni Kanole ang mga manginginom nang biglang, nandito ka na pala, Kanole. Uy, Tandang Padrigo. Doon lay bahay ko, sa kabilang kalye. Tara na, ay napakaganda ng ipinakita mo. Hindi ka pa man nakakarating sa tahanan ko nakatulong ka na. Tandang Padrigo, nagulat ako sa sulat mo. Tapos ngayon pagdating ko dito, ako mismo nakasaksi. Tandang Padrigo, ikukwento ko lang. Ang itsura ng taong ahas ay isang babaeng merong mga naglalakihang pangil. Kulay pula yung buhok na mahaba, tapos merong 4 na kamay. Saka yung kamay niya may mga matutulis na sa kuko. Yun nga. Yun nga ang nakita ko. Mabuti naman at ikaw na mismo ang nakasaksi. Alam mo ba'y malaking problema dito sa amin yan? Halos hindi na namin masawata ang taong ahas na yan. Alam mong dito na ako tumanda. Ngayon pa lang ako nakadanas ng ganyan. Unang makita ko yan hindi ako sinaktan. Teka nga, saan mo siya unang nakita? Dito ba sa baryo? Hindi, doon malapit sa kinukuhanan ko ng halamang gamot. Inabot kasi ako doon ng paglubog ng araw. Napakalaki. Akala ko'y kakainin ako. Tapos alam mo ba, ilang mga manginginom na kabinataan na ang nawala dito at siya lang ang kumuha. Tapos may sinasabi siya na panahon na para sa paghihigante. Ano kayang ibig sabihin noon? Kung ganon, yan ang aalamin natin. Mainam nga kung ganon. Pagdating nila sa bahay ay nakahanda na ang masarap na pagkain. Tapos nakahanda na rin ang tuba at pulutan. Alam mo Kanole, pinagpapasalamat ko talaga. Lolo?
Apo, bakit lumabas ka pa gabi na? Baka makita ka ng taong ahas. Bata pa ako, Lolo. Ang kinukuha lang nun yung mga binatang manloloko. Ay, itong batang to, napakadami mong alam. Doon ka na nga't may bisita ako. Siya po ba yung nagpunta rito dati? Natatandaan mo? Opo naman. Aba, matalinong bata ito ah. Alam mo, sa pagkakatanda ko, nung huling galing ako rito, napakaliit mo pa. Siguro mga nasa 7 taon ka pa lang. Ilang taon mo na ngayon? 10 taon na po. O, kita mo? Tandang Padrigo, alagaan mo itong apo mo at iiwanan ko siya ng isa kong tangan. Balang araw, magiging katulad ko siya. Ay talaga? Sige. Habang sila'y nag-iinom, muli silang nagkwentuhan, tapos naitanong ni Kanole kung ano kaya ang ibig sabihin ng sinasabi ng taong ahas na panahon na para gumante. Hindi ko nga rin malaman. Mo'y parang may galit sa mga kabinataan ang taong ahas na babaeng yon. Nagiinom tayo eh. Yung inabutan ko kanina, mga nag-iinuman din. Hindi kaya magpapakita siya dito? Kung magpapakita siya, malas niya. Yung gabing yon ay hindi nagpakita ang taong ahas. Kinabukasan naglakad-lakad si Kanole at kanyang inalam kung sino-sino na ba ang mga binata na mga nawala. Hawak-hawak ni Kanole ang lumang papel at ang tinta upang isulat ang pangalan ng mga taong nawala. Merong hindi natutuwa sa ginagawa ni Kanole, lalo na nang malaman ng mga ito na si Kanole ay hindi naman pala pulis. Ano raw bang karapatan niya na alamin ang pangalan ng mga kabinataang nawawala? Pinalayas din siya ng mga nagdatingan na pulis dahil gusto nilang sila ang mag-solve ng problema. Sir, di naman ako nakikipagkompetensya sa inyo. Inaalam ko lang naman baka sakaling may maitulong ako. Wika ni Kanole sa pulis. Kapag sinabing hindi pwede, hindi pwede. Sino ka ba? Wala ho. Sige ho sir. Huwag mo akong tatalikuran, bastos ka ha. Nagalit sa kanya ang pulis at dinuro-duro pa si Kanole. Nagkatitigan silang dalawa ng mata sa mata. At nang muli siyang talikuran ni Kanole, hindi na nakakibo ang matabang pulis. Yan ang dapat sa'yo. Walang modo. Wika ni Kanole sa kanyang isipan. Kinagabihan, tinanong ni Kanole kung saan ba yung kuhanan ng halaman na gamot. Nang ituro naman ito ng matandang Padrigo, pumunta roon si Kanole pero pinipigilan siya nito. Wag ka na pumunta doon. Baka ano? Baka makita mo yung taong ahas. Ay nako. Tandang Padrigo, alam mo naman na yan ang pinunta ko rito. Tapos pipigilan mo ko. Kailangan nating alamin kung ano bang problema ng taong ahas na yun. Nag-aalala lang ako sa'yo. Gusto ko sana kapag lumakad ka kasama mo ko. Hindi na. Diyan na lang ho kayo. Ako nang bahala rito. Sige. Nang magtungo si Kanole sa lugar kung saan siya kumukuha ng halaman na gamot, meron siyang napansin. Habang pumipitas ito ng halamang gamot, napansin niyang yung mga halamang gamot ay parabang gumagalaw. Tapos bigla na lamang natuyo ang mga dahon nun. Yan ang nangyayari. Bakit? Maya-maya pa, merong napakatulin na gumagalaw sa magkabila niyang gilid na animoy iniikot-ikutan siya ng nilalang. Nang dahil sa gabi yun, ginamit ni Kanole ang kanyang mutya at dito niya nakita na yung taong ahas pala ang kanina papaikot-ikot sa kinukuhanan niyang halamang gamot. Tila ba alam ng halamang gamot na merong kalaban sa paligid kaya sila biglang nanuyo at nang mawala, yung mismong malaking ahas ay bigla na lamang bumalik sa dati ang mga halamang gamot. Alam ko na.
Umiiwas lang kayo sa mga masasama. Tama yan. Wika pa ni Kanole. Sinundan ni Kanole kung saan nagtungo ang taong ahas. Dito ay kanyang nakita na meron pala itong pugad, isang napakalaking puno at sa bandang itaas ito mismo naninirahan. Umakyat siya rito nang hindi nararamdaman ng taong ahas. Habang papalapit siya ng papalapit doon, meron siyang mga naririnig na mga salita ng lalaki. Nang maramdaman si Kanole ng taong ahas ay agad siyang hinampas ng malaking buntot nun, kaya't nahulog si Kanole doon sa kumunoy. Kung hindi siya sa kumunoy nahulog, tiyak na diretso ang pagkagat sa kanya ng taong ahas dahil agad siya nitong sinundan. Tulungan mo ko. Lulubog na ako. Wika ni Kanole. Nakatingin lang sa kanya ang taong ahas hanggang sa bumakli ito ng sanga at hinagis sa kanya. Inahon nun si Kanole at bigla na lamang umakyat sa malaking puno ang malaking ahas. Maya-maya pa, bumaba ito bitbit ang 4 na lalaki at bigla na lamang nagtatakbo. Muling umakyat si Kanole sa malaking puno kung saan siya nagpupugad. Dito niya nakita yung napakadaming mga buto ng hayop at tao. Meron pa ngang mga iilan-ilan na bungo. Ano to? Ba't may ganito? Ibig sabihin, kinakain ng taong ahas na yun yung mga biktima niya. Pero sino kaya yung mga lalaking natira? Dapat ko yun alamin. Madaling bumaba si Kanole at sinundan niya yung kasukalan kung saan nagdaan ang taong ahas. Hindi alintana kay Kanole ang dilim ng paligid dahil nga nakakakita ito sa dilim. Maya-maya pa, napansin niyang may rumaragasang tubig. May batis. Teka, saan gumawi yun? Hanggang doon lang kasi yung dasdas ng taong ahas at sa kabila nun, wala nang kadasdas-dasdas. Kasi makikita mong talahiban yun pero hindi man lang ito nahawi. Nililinga ni Kanole kung saan pa ang pwedeng pinuntahan ng taong ahas pero wala na siyang nakita. Nang mapalinga naman siya sa bandang kaliwa, dito niya nakita yung isang maliit na kuweba kung saan lumalabas ang umaagos na tubig. Duda si Kanole na mukhang dito pumasok yung taong ahas. Kung inaakala mong hindi kita masusundan dyan, diyan ka nagkakamali. Agad na sumisid si Kanole at ang kanyang pagtataka, pagsisid niya sa tubig ay wala man lang kaagos-agos sa ilalim. Ginamit niya ang kanyang mutya ng tubig kaya't narating niya yung kaloob-looban ng kuweba. Umahon siya doon sa isang malaking tipak na bato at kanyang nadinig yung malakas na sigawan ng mga lalaki na animoy kinakatay ang mga ito. Madali siyang nagtungo doon habang nakalublob pa rin ang kanyang katawan sa tubig dahil ito lang ang pinakamalapit na daanan. Kung aakyat kasi si Kanole sa bandang itaas ay matatagalan pa siya sa pagpunta niya kung saan ba nakapwesto ang mga lalaking nagsisigawan. Nagulat ang taong ahas dahil nasa likod niya na si Kanole. Walang planong saktan ni Kanole ang taong ahas dahil pakiramdam niya ay meron itong hinanakit sa mga kabinataan. Sandali lang. Ibigan, huwag mo akong aanuhin. Hindi rin kita aanuhin. Kumalma ka lang. Mag-usap tayo. Alam kong nakakaintindi ka ng Tagalog, di ba? Umaangil ang taong ahas na tila ba gusto nitong sumagot. Maya-maya pa yung isang lalaking umiiyak. Tanggal na pala ang baraso nito.
at sinabing, "Nakakapagsalita ho siya! Nakakapagtagalog siya!" Ano? Oo, mag-iingat ka sa kanya. Putol na ang baraso ng lalaki pero nagawa pa niyang sabihin kay Kanole ang mga sikreto nun. Maya-maya pa, yung taong ahas ay agad na dinampot ang lalaking nagsalita at hinalibas sa tubig. Dahil sa putol na ang baraso ng isang lalaki at wala itong tamang lakas, nalunod yung lalaki. Hindi pinagpalit ni Kanole ang 3 buhay ng 3 tao na nasa harapan niya kesa doon sa isang hinagis sa tubig. Naisip kasi ni Kanole na mukhang tutuluyan na ng taong ahas ang 3 pang natitira. "Ibigan, ano bang problema mo? Sabihin mo sa akin, baka matulungan kita." Maniwala kayo o hindi, yung taong ahas ay bigla na lamang naging isang tunay na babae at wala itong saplot. "Nako, magtakip ka naman," wika ni Kanole. Nakapikit siya ng mga oras na yon at pagdilat niya, meron ng kasuotan ang babae at nakasuot ito ng purong puti. Makikita mo naman sa kanyang kasuotan na meron ding mga bahid ng dugo at may mga sugat sa katawan ng babae. Tao ka pala talaga. Pero bakit ginagawa mo ang mga bagay na yun? Masama ang pumatay ng tao. At ang nakapagtataka, bakit puro mga kalalakihan? Anong kasalanan sa iyo ng mga lalaki? Ayon sa mga nadinig ni Kanole mula sa babaeng napakahinang magsalita, galit siya sa mga binata. Dahil noong araw, 1 dekada na ang nakakalipas nang siya ay pagtulong-tulungan, naghahasain ng mga kalalakihan. Ayon pa sa kwento, siya ay isang dalagang naninirahan sa kabundukan ng Negros dahil doon siya ipinanganak ng kanyang mga magulang. Nang gahasain siya ng mga kabinataan, dito ay muntik na siyang mamatay. Iniwanan siyang agaw buhay ng mga lalaking nanggahasa sa kanya at dagdag pa sa kanyang kwento. Kaya raw siya naging ganon dahil bigla na lamang may kumagat sa kanya na isang malaking ahas na kalaunan ay naging isang tao din at nagpakilalang engkanto. Sinabi rin sa kanya noon na darating ang araw na siya ay bibigyan ng karapatan upang maghigante at ito na nga ang tamang panahon upang maghigante sa mga kabinataan na nanggahasa sa kanya. Ganun naman pala. 1 dekada na ang nakalipas. Pero bakit lahat yata ng kabinataan dinadamay mo? Mali yan. Hindi dapat ganun. Mali na kung mali. Lahat ng lalaki ay dapat patayin. Masama sila. Hindi ganun. Ang kasalanan ng isa ay hindi kasalanan ng isa. Naintindihan mo? Magkaiba ang kanilang pagkatao. Magkaiba ang kanilang ulo. Magkaiba ang kanilang isip. Kung sino man ang pumatay sa iyo o nanggahasa sa iyo, meron tayong batas. Nang sabihin ni Kanole na meron tayong batas, ay bigla na lamang natawa ang babae. Sinabi pa nun na walang hustisya sa mga katulad nilang lumaki sa kabundukan. Maya-maya pa, bigla na naman itong naging isang taong ahas at sinalakay si Kanole. Hindi siya gumagante sa pang-aatake ng taong ahas, bagkos ay nagpapaliwanag pa si Kanole habang nililihisan nito yung paghampas mula sa malaki niyang buntot. Teka! Sandali! Natigilan lang ang taong ahas nang makadinig ito ng napakalakas na pito. Nakakabingaw ang pagpitong yun, kaya't napatakip ng tenga si Kanole. Maya-maya pa ay bigla na lang nawala iyong malakas na pito at nang kanyang lingunin, yung babae ay ganap na naman itong tao. Pag-usapan natin ang problema mo.
Kung buhay pa yung mga gumawa sa'yo noon, kung kilala mo sila, akong bahala. Ilalapit ko sa kinauukulan para sila'y mapanagot. Buhay pa ang dalawa. Pero yung 4 ay patay na. Sila yung mga bungo at buto na nakita mo sa aking pugad. Ganon? Pero bakit? Yung isa, hinagis mo sa tubig. Wala naman siyang kasalanan tsaka naputol yung baraso. Hindi nakakibo ang taong ahas sa pagtatanong ni Kanole at maya-maya pa merong isang lalaking sumisigaw sa labasan ng maliit na kuweba. Hindi siya namatay. Ligtas siya, putol lang ang baraso niya. Dahil nagpumilit siyang tumalon, hindi ko yun sinadyang putulin. Ganon ba? Kung ganon, naniniwala akong meron kang busilak na puso. Para sa akin, tama lang din yung ginawa mong paghihiganti. Kaya lang ang hindi ko maintindihan, bakit pati ang engkantong yun nakikialam? Saka, sa tagal mong nawala, saan ka napunta? Ayon pa sa kwento ng babae, matagal siyang naging alipin ng engkanto at ang kapalit nun, yung paghihigante sa mga taong nanggahasa sa kanya noong araw. Mga kababayan, ito pa ang pinakamasakit sa nangyari dahil hindi nailigtas ni Kanole yung babae mula sa kamay ng engkanto. Nagpakita kasi yung engkanto roon at ilang iglap lamang ay kinuha ng engkanto yung babaeng may bahid ng dugo sa katawan. Nasaan na siya? Ang bilis! Ba't ganon? Nang dahil doon, yung 3 pang natitira ay sinama ni Kanole sa paglabas sa kuweba. Tinanong ni Kanole yung 3 kung kilala ba nila ang muka ng babaeng yun. Ayon sa kanila, ito raw ay mas matanda sa kanila at yun daw yung babaeng matagal nang nawawala sa kanilang baryo. Inalam ni Kanole ngayon kung sino ba ang mga magulang nun at natagpuan niya ang mga ito na naninirahan sa kabundukan na sakop ng Negros. Tao po. Magandang gabi po. Maya-maya pa ay may lumabas na isang lalaking may bitbit na panabas. Oo, wag po. Hindi po ako kaaway. Wika ni Kanole. Hindi nagtagal meron ding lumabas na isang babae at may bitbit itong mahabang baril. Nakatutok yon kay Kanole at sinabing, "Anong kailangan mo rito? Gabing-gabi na." Nanang, bitawan niyo po yan. Hindi kami nagtitiwala sa mga katulad mo. Nanang, hindi po ako kalaban. Kilala niyo po ba yung babaeng... Sino? Ano na ang pangalan nun? Naku, nakalimutan ko pa. Meron po ba kayong anak na nawawala? Matagal nang patay ang aking anak. Hindi na siya natagpuan sa malawak na kabundukan na ito. Baka kinuha siya ng mga engkanto o kaya na may kinain ng aswang. Nanang, baba niyo po yan. Hindi namin to ibababa. Sino ka ba kasi? Tatang, mag-usap po tayo ng maayos. Huwag naman po ganyan. Sino ka? Bakit inuungkat mo pa ang pagkamatay ng aming anak? Tatang, nakita ko po ang anak niyo. Nang sabihin yon ni Kanole ay natigilan ang 2 matanda at bigla na lamang napahagulhol yung matandang babae. Sabi ko na nga bang buhay pa ang aking anak? Saan mo siya nakita? Ituro mo sa amin. Nakakalungkot man pong sabihin, pero tama po ang sinabi niyo na ang inyong anak na ginahasa ay kinuha pa ng engkanto. Alam niyo bang anak niyo ang salarin sa pagkawala ng mga tao rito sa Kapatagan? Maraming kabinataan ang mga nawawala. Sa muling paglitaw ng inyong anak, isa na siyang taong ahas at siya'y naghihiganti. Hindi totoo yan. Kung muli mang magpapakita ang aking anak, natitiyak kong
kaluluwa na lang niya yun. Imposibleng maging isang taong ahas. Yun po ang totoo, Nanang. Mata ko po mismo ang nakakita. Imposible! Lumayas ka dito. Nang dahil sa nagalit ang matandang babae sa sinabi ni Kanole, pinutukan pa siya nito ng isang beses. Ganun pa man, napigil ni Kanole yung ipinutok sa kanya dahil yung dulo nun ay natukop niya nang dahil dito sa kanyang palad naputok yung bala. Nanang, wala akong magagawa yung baril nyo. Saka di naman po ako lalaban. Sinasabi ko lang po yung totoo. Ang anak nyo ay kinuha ng engkanto. Tapos, isa siyang taong ahas na nang bibiktima ng mga kabinataan. Ayon pa sa kanyang mga sinabi, siya ay ginahasa ng ilan sa mga kabinataan dahil siya ay nag-aaral, hindi po ba? Nag-aaral siya at nagtsatsagang maglakad ang aking anak ng ganong kalayo. Nanang, kaya po ako napatungo rito para sabihin sa inyong buhay pa ang inyong anak. Buhay na buhay po siya. Kaya lang, yung mga galos niya nang siya'y gahasain ng mga lalaki, magpahanggang ngayon, nandoon pa rin yun at hindi gumagaling. Huwag po kayong mag-alala. Sa muling pagbabalik ko rito, kukuhanin ko po siya. Kung maaari, susundan ko siya sa lugar ng mga engkanto. Tandaan niyo po yan. Hindi ako makapapayag na merong kapwa ko tao ang pinahihirapan ng mga engkantong naninirahan dito sa kabundukan. At sa susunod na pagbalik ko rito, ipinapangako ko po sa inyo na babawiin ko ang inyong anak. Naniniwala akong sabik na siya sa inyo. Umasa po kayo na magagawa ko ang aking pangako. Malis ka na! Hindi na totoo yung sinasabi mo! Totoo po, Tatang. Maaring hindi niyo po ko kilala. Malis ka na nga! Iiyak na ang matandang lalaki at nagpupumilit na umalis na si Kanole. Upang hindi na madagdagan pa ang kanyang mga sasabihin, nagpaalam na ng maayos si Kanole at nangakong babalik siya sa mga susunod na buwan. Pagbalik ni Kanole sa kanyang kaibigan na si Tandang Padrigo, ikinuwento niya ang mga nangyari. Yun pala ang dahilan kung bakit yun ang bibiktima ng kabinataan. Ang taong ahas na yon, isa pala siyang dalagita. Tama, na alala ko na. Isang dekada na ang nakaraan magmula nang mawala ang babaeng yon. Sabi ko na nga ba, mabait siya at hindi niya ako sinaktan. At sa aking maalala, kilala rin ako ng babaeng yun dahil sa tuwing dadaan siya dito ay binabati niya ako. At maalala ko rin, minsan ko pa siyang pinabaunan ng lutong bibingka ng yumao kong asawa. Tandang Padrigo, babalik ako sa mga susunod na buwan. Ipinapangako ko sa inyo na pagbalik ko, kasama ko na ang babaeng yun. Pangako. Gawin mo, Nole, at matutuwa ang dalawang matandang nag-aabang sa kanya. Alam mo ba'y kaedad ko lang ang mga yon? Kaya nga po kawawa naman sila. Kawawa talaga. Alam mo'y kung kaya ko rin gawin niyang ginagawa mo matagal ko na sanang ginawa. Hayaan niyo po, pangako ko talaga yan. Nandoon na din ang tatlong lalaki na nakaligtas at yung isa naman ay dinala sa ospital dahil nga putol ang baraso nito. Ayon sa mga kwento ng mga kalalakihan, mabait naman daw ang taong ahas. Hindi naman daw sila sinasaktan. Sa tuwing sila ay bibit-bitin, ni hindi man lang sila nakakaramdam ng mahigpit na hawak ng taong ahas. Ang kanila lang kinatatakot dahil sa tulid ng pagkilos ng taong ahas ay maaaring tumama sila sa mga naglalakihang puno. Ganon pa man ay maswerte sila dahil hindi pa man daw nila ito naranasan. Bilang pagpapatunay sa nangyari, yung mga nabiktima ng taong ahas ay nagsabing tunay ngang taga rito ang babaeng yun at siya'y kinuha ng mga engkanto. Mga kababayan, hanggang dito lamang po ang kwento.
Katulad po ng sinabi sa kwento ni Kanole ay kanyang babalikan ang lugar ng engkanto upang bawiin ang dalagita. Abangan niyo po yan. Maaring sa susunod na araw, i-upload na po natin ang kwento na yon. Sana po ay nagustuhan nyo at sana'y hindi po kayo magsawa sa mga kwento ni Kanole. Sa mga taga Negros dyan, baka po alam ang kwento na ito. At kung hindi naman o di sige mainam, ayoko na kung anumang issue. Maraming salamat po sa inyong lahat.